Gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Sa simula pa lang, nung paglabas ko sa Leaders Forum ng hakbang ng maisog, lahat ito, tayong lahat ngayon, ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ako local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, negatively. Wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. Ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo, yung pamilya nila 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa na ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media. And mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos nung people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya
na sobrang walang hiya talaga. Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya. Yan. Yung mga practices talaga ng Philippine politics. Pa-picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon, maliit na lang. Dapat ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yon, na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema, and you know, the opportunity that you have being a head of state, a president, or, you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng... Wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin niyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election or tanga ka. Hindi ako nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro, tama ba? Mali ba? Tama ba? Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng hakbang ng Maisog. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan, hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno.
Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. Hindi na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganon. Walang ganon. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. Ayan, hindi pumapasok sa utak nila. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad pabunta sa ibang park kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ang ginawa nila, naglagay pa rin ng tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan kasi mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo o ano-ano dyan. Wala naman talagang sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kaya nga, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami nyo maniobra para pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, the declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barahin, isira ulo.
Ang daming, tapos, read, eto pa, ang nangyari doon, yung ginawa nila sa property ni Pastor Kibuloy, tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas, hustisya.